Yan ang bilis ng panahon. Matatapos natin ng October. Magugulat lang tayo kasi na. And for our last topic, yan, sa buwan ng October, narapat ko na pag-usapan natin isa sa pinakamagandang verses ng Bible. I'm not ashamed. Kapag yan yung phrase na nakita nyo, huwag na pumapasok sa isip natin yung Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to the Jews first and also to the Greek. So ito yung pag-uusapan natin. I'm not ashamed. So bago tayo magsimula, tayo po muna yung umuha, manalangin. Let's pray. Lord God, kami pinagpupuri ng papasalamat sa kabutihan mo. Ito ang dahilan bakit gagawa namin mag-ipon ito sa iyong bahay sa bahay. Ito ang lalagay sa puso at isip ng bawat isa na passion para sa iyong pangalan, para sa iyong gawa. At patuloy namin dalangin, samahan kami ang iyong banal na Espiritu sa mga oras ito. Inisin ng mga puso, isip ng bawat isa, alisin ang mga magiging sagatan kung buo namin maunawaan ng mga sagas ng mga oras ito. Nawaan yung mga papakinggan namin sa oras ito ay tunay na magpabago ang mga isip namin, perspective namin. Sa ngayon, naluwalhati namin, magamit namin yung mga natutunan namin para pamalas ng walang hanggang pagkakita sa mga isa. Kayo po ang mamuna sa mga oras ito, kayo ang magtanghal. Ang lahat ng ito, dinadalangin namin sa pangalan ng mga Jesus. Amen. I'm not ashamed. Sabi ko nga kanina, very familiar tayo sa phrase niya. In fact, meron ting movie na title, I'm not ashamed. Napanood yun. Pero gusto ko sa mga oras na ito, pag-usapan natin kung bakit nasasabi, ano sabi ng I'm not ashamed of the gospel ay yung sumulat ng Romans, which is si Apostol Pablo. Gusto kong pag-usapan sa mga oras na ito kung bakit niya nasabi, bakit nag-trigger, bakit bigla niya nasabi na hindi ako nahihiya sa gospel ng Panginoong Jesus. Gusto kong parang i-digest natin mabuti. Ano ang nakakahiya? Bakit nakakahiya? At gano'n na lamang na sinabi ng Apostol Pablo, kahit nakakahiya, hindi ako nahihiya sa gospel ng Panginoong Jesus. So, pag-usapan natin dito is shame. Noong unang linggo na October, pinag-usapan natin is all about fear. That sermon, para sa akin, nagre-revolutionize ng mentality natin kung paano natin mapupuksa yung takot through humility. Medyo malayo, pero yun, I hope na-explain natin mabuti, na-digest natin mabuti. So kung makita ng humility, nagkakaroon tayo ng courage at nalalabanan natin yung fear. And ngayon naman, sa mga oras to, ang gusto kong labanan natin ay yung pagkamahiyain natin. Pagkamahiyain. Of course, lahat tayo naka-experience na embarrassment. Malamang ayaw na natin malalahanin yung mga times na pahiya tayo. Pero yung mga mag-delay, halimbawa, nung nag-aaral ka lang sa school, yung mga role-play na meron kang dialogue, pero syempre, kinakabahan ka, stage fright, maraming tao nakatisip, biglang kinatamaan ng hiya, hindi mo masabi ng maayos yung dialogue mo. And at the end of the day, yun nga, parang ayaw mo na ipakita yung sarili mo sa mga classmate mo dahil napahiya ka. Ganun din, may mga times, halimbawa sa sports, confident ka sa sport na talagang kinahihiligan mo, na feeling mo, tinawag ka para sa sports na yun, pero mamaya-maya, meron ka makikitang bata na mas magaling sa'yo, tatalunin ka, na parang bigla kang nahihiya sa sarili mo. Pauwi na, pinalo ako ng 5 years old. Nakakahiya. Or pwede rin pagmulan natin ng hiya. Halimbawa, yung tatay natin o nanay natin,
merong masamang ginagawa, o kaya masama yung trabaho, madaya ang trabaho, tapos nahuli ng mga pulis. Kahit hindi ikaw affected, parang nahihiya ka. Kasi sila yung mga magulang mo, o kaya meron kang kaibigan na medyo taliwas yung ginagawa. Kahit hindi ikaw yung mismo affected, mararamdaman mo rin yung hiya nila at unti-unti mahihiya ka na rin. So, in one way or another, lahat tayo ma-experience na yan. Isipin natin yung instance na medyo we were embarrassed, we were nervous, natakot tayo. So, hindi na tayo parang bago. Hindi na tayo bago kapag nararamdaman natin yung hiya. Parang dinanas na natin lahat kahit simula bata hanggang paglaki mo. Although nakalimutan natin, pero hindi na tayo bago sa emosyon, sa nararamdaman kapag tayo ay nahihiya or napapahiya. And that is also true sa mga Christians. Napapahiya ang mga Kristiyano from time to time. Isipin nyo, di ba? Kahit pag mag-i-invite tayo ng kaibigan natin, kahit alam mo 90% tatanggihan ka sa invitation mo, gagawin mo pa rin. Ang resulta, mapapahiya ka kasi i-reject ka. Nakahiya yan, every time na nag-i-invite ka, tinatanggihan ka, parang sanay ka na matanggihan na nakakahiya na mag-invite. Kung paulit-ulit ka tinatanggihan. Ganun din, every time we speak of the truth, pinapahiya tayo ng mga tao, hindi nyo yung mga papasin yan. Although mild, yung atake nila, ewan ko, pasinin nyo yung mundo ngayon, every time magsasalita ang mga Kristiyano ng katotohanan, ang sinasabi ng tao, hindi nila inaalam kung totoo yung sinasabi ng Kristiyano. Ang ginagawa nila, pinapahiya nila yung Kristiyano sa paanong paraan. I believe, mapapasin nyo to. Every time magsasalita ang Kristiyano ng mga katotohanan, ang reaction ng mundo ay, di ikaw na magaling, ikaw na ang banal. Every time na ipo-point out natin yung mga kasalanan sa buhay natin o ng mga nakasama natin, hindi nila inaalam kung totoo yung sinasabi mo. Ang gagawin nila, ipapahiya ka niya. Judger ka. Papahiya ka bigla, no? Pinuto mo na hindi maganda yung ginagawa ng tao, imbis na alamin kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi, ang reaksyon palagi ng mundo ay sama ng ugali mo, mapakusga ka. Feeling mo ikaw lagi ang tama. Di ba? Yun yung way nila para pahiyain ka. Papahiyain ka na isipin mo kung ito sa sarili mo. Oo nga. Parang judger na. Unti-unti ka, pinaatake para mapahiya ka. At ultimately, huwag ka na magsalita. They are trying to suppress Christians through what? Through shaming the Christians. It's a very effective way kung tutulosin. Mild, di ka nila inaatake personally, di ka nila inaatake na physical, di na sinasabi na mali yung sinasabi mo. Kung papasin nyo, di na sinasabi, mali yan. Mali yan sinasabi mo, walang ganon. Ang ginagawa nila, banal ka, mas banal ka pa sa Diyos, mga ganyan. Ikaw ng judger, ikaw na laging tama. Ang nakikita mo lang pinupuna mo ang mga tao. Hindi nila inaalam yung katotohanan behind sa mga sinasabi mo. That's very effective because konting energy lang ang kailangan nilang gawin para tinitrigger lang nila yung hiya natin. And yung hiya natin, yung mismong magpapatigil sa atin. Kasi nandiyan yan nasa loob na natin yan. Isipin nyo, kung laging ganyan sasabihin nyo, ay sasabihin sa inyo, ultimately, parang papasok sa isip nyo na nakakahiya naman magsalita, nakakahiya naman mag-correct ng tao, nakakahiya naman magsabi ng totoo. And that is rampant in this world today. Actually, yung pagiging rampant
is very alarming na kung papansin nyo, every time yung sasalita ng katotohanan tungkol sa Biblia, almost immediately, papahiga yung tao. And Jesus Christ was also shamed. Jesus Christ was shamed in the worst way possible. So kung iniisip natin na parang bakit gano'n, lagi ako napapahiya, huwag ka na magtaka kapatid. Kahit ang ating Panginoong Jesus, yung sinasamba natin, ay pinahiya in the worst way possible. Pinahiya siya sa pinakamasakla na paraan. Kung papasin nyo, isipin nyo, kasi sa ating mga Kristyano, yung picture ng cross was a wonderful thing. Talaga napakaganda, maraming naligtas. It brought salvation. Pero, yung itsura niyan, pinaka-nakakahiyang nangyari sa kaisa-isang Diyos, King of Kings and Lord of Lords. Hindi pa siya nagbabago sa krus. Tinraidor na siya ni Judas. Kasama niya. Although alam niya, siyempre mahal ng Panginoong Jesus si Judas. Hindi natin pwede tanggihan. Tinuturing ng Panginoong Jesus si Judas ng may pagmamahal. Pero yung taong minamahal niya ay yung nag-traidor sa nakakahiya yan, di ba? Yung pinakamalapit mo pang disipulo, yung nag-traidor sa iyo, makakahiyaan niya. Not once, but twice. Pati si Pedro, kinahiya, i-deny ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, yung moment na kung kailangan ng Panginoong Jesus na makakaagapay para matakasan konti yung hiya, eh unti-unti nawawala. Siya lang mag-isa umarap sa judgment. Wala siyang kasama iba. Kahit yung mga disipulo niya, pinagkakatiwalaan niya, na siya yung mismo pumili, wala sa tabi niya, yung mga moment na yun, mga oras na yun. He was stripped of his clothes. Hinaho siya na walang damit. Yung pala, wala nang duda, di ba nakakahiyan? Maglakad ka sa SM Tansan ng Kabubad, o kahit naka-brief lang, naka-panty, naka-bra. Nakakahiya yan, mga kapatid. And that exactly happened to our world. Iisip natin, maganda yung pagkamatay, pagkapako, pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, Jesus Christ was shamed in the worst way possible. Mga sumusuporta sa Kanya, yung mismong nagpapako sa Kanya. Isipin niya, yung mga tao pinagaling niya, yung pa yung mga tao nagsisigaw na ipako siya sa krus. Nakakahiya yan. Especially, He is the King of Kings and Lord of Lords. Siya, kung meron mang pinaka-deserving na hindi mapako sa krus, of course, yung taong walang kasalanan nun, and that is Jesus Christ. Nakakahiya. Yung nangyayari sa Panginoon Jesus, hindi natin mawari, hindi natin maramdaman. Hindi natin ma-visualize. Hindi natin magawang ma-empathize yung shame na naramdaman ng ating Panginoon Jesus. Pero that happened, actually happened. Wala siyang malapitan, wala siyang mga kaibigan na nagtatanggol sa kanya. Hinaharap niya lahat ng pag-uusig sa kanya. Tinuduraan siya. Hinihila yung balbas niya. Hindi niya magawang lumaban. Although nandun, kahit hindi lumaban, pero dahil ang niya tayo siya, tiniis niya yung kahihiyan. Basahin natin yung Hebrews 12:2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, for whom the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Despising
the shame. So, hindi natin pwede ikailan yun. Jesus Christ was mocked, was shamed. Pero, mga kapatid, nakikita natin na kahit napahiya ang Panginoong Hesus, because of the joy na nakaset sa puso niya, nakikita niya yung future. Kahit nandiyan yung kahihiya na yan, I despise it, dinidespise niya yung shame. Sino ba gusto mo mapapahiya? Pero kahit nandun yun, he was able to endure because of what? Yung joy nakaset sa puso niya. Nakikita niya na after this, yung pahiya, yung sakit na dinadanas ng Panginoon Hesus, nakikita niya yung joy of salvation. Nakikita niya yung fulfillment ng kagustuhan ng Diyos Ama. That is enough for him to continue kahit sagad-sagad yung kahihiyan na dinanas ng ating kaisa-isang Panginoon. So mga kapatid, dito sa verse na to, unti-unti natin mabivisualize paano ba natin malalabanan yung kahihiyan. Kasi nandiyan na yan eh. Sabi ko nga sa inyo, atakihin tayo ng mundo. Papahiya tayo. Very effective way para pahiya tayo. That is enough para i-trigger yung mga takot natin. Papahiya tayo, hindi lang tayo magsasalita. Pero, kung natututo tayo kay Jesus Christ, kahit wala kang kampi, when all earthly support was removed, kaya natin magpatuloy. Kasi actually, yung mga damit natin, unti-unti nagbibigay sa atin ng confidence yan eh. Kapag maganda yung forma mo, kapag may pera ka, hindi ka natatakot gumana kahit saan. Kapag medyo blooming ka, madaling lumapit sa tao, di ba? Pero paano pag unti-unti nalis yun? Unti-unti ka nawawala ng kasama, unti-unti ka pumapangit, yung damit mo hindi na maporma, unti-unti parang matatakot ka, mahihiya ka, lumapit sa ibang tao. Pero yun nga, sinasabi ko, kahit lahat ng earthly support ay maalis, always remember that the joy set in our hearts will help us fight shame. Yung ligaya na inilalagay ng Panginoon sa mga puso natin will be our strength. Alam ko, paikot-ikot na tayo sa joy. Pero mga kapatid, yun kasi yung totoo. Yung ligaya, nakikita mo, kasama mo ang Panginoong Hesus sa langit, will be our strength in the midst of shame. So kung kayo naisip kayo na gusto nyo sharean, pero nagtakot kayo, nahihiya kayo, baka tanggihan kayo, okay lang. Isipin nyo yung joy. Isipin nyo yung ligaya na alam mo yung totoo. Na after all, the shame na mangyayari sa mundong ko will be our victory. So mga kapatid, malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesus. Malapit na. Kung mapapansin nyo, hindi na natin pwede itanggi. With the wars, yung mga prophecy, unti-unti na nangyayari, I think, huwag natin hayaan na pangunahan tayo ng takot. Pangunahan tayo ng hiya. When we speak, when we try to share the gospel. Kailangan natin tandaan na alam natin ang totoo. We must first be convinced of this truth, mga kapatid. Alam ko, yan, umating tayo sa simbahan. Pumunta tayo dito para ma-bless, para makinig sa salita ng Panginoon. But at the end of the day, masasabi ba natin sa sarili natin na kumbinsido ako sa mga nakapakinggan ko? Kumbinsido ako sa pinaniniwalaan ko.
kumbinsido ako sa ginagawa ko sa mga oras. I am convinced of this truth. Kasi dito magsisimula lahat yan, mga kapatid. Dito magkagahan yan. Kasi kung hindi ka kumbinsido sa katotohanan, ng feeling mo parang hindi totoo, mahihiya kang i-share, mahihiya kang magsalita. Kasi maisip mo, parang fake news yung sinasabi mo, parang walang katotohanan. Sasabihin mo, mayroong Diyos. Pero hindi ka kumbinsido na mayroong Diyos. Yung buhay mo ay hindi gumagalaw, hindi nakikitaan na para bang mayroong Diyos. Mahirap magsalita ng ganyan. So, ulit-ulitin ko, kumbinsido na ba talaga tayo? O pumupunta lang tayo dito sa simbahan kasi nakaugalian o kaya dinadala tayo ng mga magulang natin o mga kaibigan natin. Hindi pwede na dahil ang mga magulang mo ay convinced sa pinaniniwalaan nila, gano'n ka na rin. Dapat ikaw mismo ay kumbinsido sa katotohanan na pinapakita ng Biblia. Kumbinsido sa katotohanan na naririnig mo sa mga oras na to. Dahil kung hindi ka kumbinsido, matatakot ka, mahihiya kang sabihin yung mga napapakinggan ko nito. Sinasabi ko nga, yung mga napapakinggan natin nito, hindi lang para sa atin. To glorify God, siyempre to bless ourselves, and also to be shared sa mga tao na kapaligid sa atin. But if we are not convinced sa mga napapakinggan natin ngayon, of course, you will not share it. Kung hindi ka kumbinsido sa ganda ng pangalan ng Panginoong Hesus, kung hindi ka kumbinsido sa ganda ng plano ng Panginoong Hesus, you're not sold. Hindi benta sa iyo yung napapakinggan mo, hindi mo yan share. Ganun din, di ba kung merong nagbebenta sa iyo ng mga gamit o merong papasuking business, first and foremost, ikaw dapat yung sold out. Parang nakikita mo na magbubunto. Kumbinsido ka that it will benefit you kahit anong business yan o anong papasukin mo. First and foremost, kung papasukin mo yung business na mag-i-invest ka sa business na yun, kumbinsido ka that it will profit you. Nakikita mo na sa future na yung mga gagawin mo ay magbubunga ng mga benefits, magbubunga ng profits sa iyo. Likewise, is also true sa Christian life. Kung kumbinsido ka sa pinaniniwalaan mo ngayon, sharing it will bring benefit to you. So, paano paraan? Napakaganda po ng pagkakalisay ng Panginoon sa ligaya. Alam niyo ba ang ligaya? Halimbawa, sabihin natin, nanalo sa loto. Siyempre, ang saya mo, diba? Sobrang saya mo. Pero pag hindi mo sinabi sa iba yan, parang sakit sa puso. Parang hindi ka nanalo sa loto. Kung pinagdamot mo yan, naging selfish ka, kahit yung mga pamag-anak mo, yung pamilya mo, immediate family mo, hindi nakakala na ikaw ay nanalo sa loto, parang ang hirap maging masaya. Bumibili ka sa mga gamit mo, pero every time natatanungin ka, ano nangyari, ba't gabilin niya? Hindi mo masabi, gusto mo sabihin na ang dami mong pera, pero hindi mo magawang sabihin kasi nagdadawat ka. Ayaw mong sabihin sa mga kapatid mo, bumili ka ng, let's say, mansyon. Siyempre, gulat na gulat yung pamilya mo. Ano ka nabili niya? Tuwa-tuwa sila. Hindi mo kaya maging masaya kasi hindi mo masabi na marami ka ng pera na nanalo ka sa loto. Ano na? Utang. So, kinikip mo yung ligaya, and ultimately, yung ligaya na yung nakatago, parang sumisira sa emosyon mo. But, every time, halimbawa, masaya ka, sinagot ka ng jowa mo, nanalo ka sa loto, na-promote ka, at every time na sinashare mo yan, anong benefit sa'yo kapag sinashare mo? Sumasaya ka lalo, di ba? Sumasaya yung mga tao na kapaligid sa'yo, uy, congrats, uy! Bless na bless ka talaga kapatid, ang ganda ng nangyari sa buhay mo. Sumasaya yung mga tao na kapaligid sa'yo, at ikaw, bumabalik, nagsacycle back yung ligaya
na na-experience mo every time na binubuka mo yung bibig mo. Ganon din po sa Christian life. Ganon din po sa gospel. Ganon din po sa good news. Kaya ang sinabing good news ay kasi maganda yan. Ngayon, kung hindi mo ibabahagi yan, parang unti-unti mong pinapatay ang emosyon mo. Kung hinahayaan mo makunahan ka ng hiya, hindi mo magawa masabi, yung nangyari sa'yo, yung kaligtasan na tinanggap mo, hindi mo may bahagi, unti-unti mo mamatay yung joy mo, mawawala ka ng sigla sa mga gawain, ultimately, sa Panginoon. Ano natin malalabanan yun? By sharing. Share mo sa mga kaibigan mo. One way to quench the spirit, paano paraan? Huwag kang magsalita. Sinasabi ni Apostol Pablo, do not quench the Holy Spirit. Napakadali lang i-quench ng Holy Spirit. Huwag kang magsalita. Yung joy na nararamdaman mo, yung ligaya na experience mo, huwag mo ipagsabi. You will definitely quench the Holy Spirit. Pag sinabing quench, parang pinapatay mo yung apoy, yung passion na binibigay ng Holy Spirit. Parang binubusan mo ng tubig. So, paano naman natin malalabanan yung pagpatay? Of course, gawin yung kabalitaran. Testify, share mo yung goodness ng Panginoong Jesus. Share the gospel. That way, mas magiging aktibo sa iyo ang Banal na Espiritu. Mas makakakilos ang Banal na Espiritu. You are open. Openly sharing the joy sa mga taong nakapaligid sa inyo. So kung hindi ka kumbinsido na masaya, na maligtas, kung hindi ka kumbinsido sa katotohanan, sa ganda ng Biblia, wala kang i-share. Sinasabi ko kanina yung joy. E paano in the first place, you are not experiencing the joy of being saved. You are not experiencing the joy of being with Christ, with the Holy Spirit. Eh di wala kang sasabihin. So first and foremost, dapat kumbinsido tayo sa ligaya na dulot ng Panginoon sa mga buhay mo. Nararamdaman mo natin, tanongin natin mga sarili natin, teka lang, nasa ba yung joy? Kasi kung nandun yung joy, dapat ngayon pa lang talagang di na ako mapakali sino ba yung sasabihan ko. Yung mga napapakinggan ko dito. Di ba kayo kumbinsido sa mga pinagsasabi? Kasi kung hindi kayo kumbinsido, hindi nyo share to. Well, kung pangit naman yung papakinggan nyo, eh huwag nyo na i-share yung mga sabi ko. Pero mga kapatid, hindi ko naman salita ito, kapatid. Salita ito ng Panginoon. Kung di kayo nagagandahan sa napapakinggan mo ngayon, huwag nyo pagsabi. Pero, if you are convinced na yung salita ng Panginoon is like honey, definitely, you have the reason, more than enough reason, to fight shame and speak it out. Na hindi nakadepende sa magsasalita, maganda na to. Yung mga napapakinggan nyo, maganda na to. Dahil ito ay salita ng Panginoon. Hindi dahil sa akin, hindi sa mga nagsasalita dito. Of course, maganda ang salita ng Panginoon. And you have to teach yourself na maintindihan yung ganda nun. Kasi kung hindi mo nakikita yung ganda, definitely hindi mo babahagi yan. Kung meron kang naisip na business plan na alam mo maganda, hanap ka kaagad ng makakakutsaba mo, yung pinakamalapit mong kaibigan. Uy, meron kang naisip na $1 million business. Social tayo. Share mo agad yan eh. Hindi mo sasabihin yan eh. Ganun din, kapatid, kapag meron kang pakinggan na maganda, ang immediate reaction natin is to share it. So, ang question ngayon, are you convinced na maganda yung napapakinggan mo dito? Kung hindi ka convinced, then find some
some words that will convince you. Parang gano'n. Pero kung kumbinsido ka at maganda ang tinuturo ng Biblia, maganda ang napapakinggan mo sa mga oras mo, you will definitely share. And of course, sharing, another benefit na pag-share, sabi ko nga, sa dami na napapakinggan natin, na sermon every Sunday, definitely makakalimutan natin yan. One way para malabanan ang pagiging kulyanin ng mga Kristiyano is by sharing it to someone every day. Hindi nyo makakalimutan yung bagay na palagi nyo binabahagi sa iba. Ganun din, sa mga nag-aaral, diba? Yan yung very common way para malaman kung natututo ka sa school. Kapag nagagawa mo siyang ituro sa iba, ibig sabihin nun, na-master mo yung subject. Gayun din, mga kapatid, sa Christianity. Kapag nagagawa mo rin siyang share sa iba, alam mo, sarili mo, na natuto ka. Alam mo, sarili mo, na tinanggap mo yung katotohanan yung salita ng Panginoon. Anong malalaman kung tinanggap mo talaga, tumingin mo sa puso mo kung hindi mo sinishare? So, first and foremost, be convinced sa ganda, sa kabutihan ng Panginoon, and let that faith move you. The joy, ito nga sinasabi ko, yung joy kasi, na nakikita natin sa future, na makakasama natin ang Panginoon sa langit. Ito dapat yung dahilan. Ito dapat yung nakikita sa uri ng buhay na meron tayo. We should live like we're living this earth. And we will go in heaven. Dapat ito yung maging condition ng mga buhay natin. We're walking, we're working, we're doing business, we're studying as if nandun yung joy na kasama natin, makakasama natin ang Panginoon sa langit. And we have our own ways to do that. Yun yung challenge. Para tayo maging creative, para natin papakita sa school, para natin papakita sa trabaho, sa business, sa family. Yung buhay natin umaayon sa katotohanan. We are convinced, we are convicted of this truth. That someday, we will be with God in heaven. Lagi natin nandaan yan para malabanan natin ang hiya. Okay lang, mapahiya ako. Basta ako, makakasama ko ang Panginoon sa langit. So ito yung challenge, mga kapatid. I want us to speak out, to share the gospel sa mga tao. Alam niyo, napakaganda ng gospel. Alam natin yan, matagal na tayo mga Kristiyan, alam natin yung ganda ng gospel. Pero parang most of the time, nakakalimutan natin yung ganda nito. Kaya nakakalimutan natin yung bahagi sa iba. O siguro, natatakot tayo, baka meron tayong makausap na openly titirahin tayo. Yun nga, sabi ko, papahiya tayo. Or may mga tayo sa isip natin, maganda naman yung gospel, pero ako, pag ako'y mag-share, parang kinakabahan na ako, baka mali yung sabihin mo. Baka magkamali ako ng bigkas. Magkamagalala ka pati. Pagkasama mo ang Panginoon, yung Espiritu ng Diyos, yung magdidikta ng mga sasabihin. There's no reason to fear. There's no reason to be ashamed kapag kasama mo ang Panginoon. Bakit tayo matatakot if God is for us? Or are we not convinced na yung Diyos na sinasabi natin is very small lang? Inisip natin na maliit lang ang mapangyarihan nito, ha? Para bang hindi siya yung lumikha ng sanlibutan. Na kahit kasama mo siya, natatakot ka, ay iniisip mo baka mapahiya ka. Hindi kayo papahiya ng Diyos na sinasamba mo. Siya mismo yung tutulong sa iyo para malabanan yung hiya. Dahil ito, totoo, mga kapatid, may mga tao na hindi naniniwala
naniniwala sa Diyos, lagi ka titirahin niya, wala naman Diyos, hindi mo makikita. This is the challenge. We're serving a God that is invisible, hindi natin nakikita, hindi natin mapatunayan. Nakasama natin siya. Pero alam niyo, mas mahirap patunayan na walang Diyos. Naisip natin, parang yan, nirarato na natin, sasabihin natin sa mga kaibigan natin na pag hindi sila naniniwala, iniisip ka ng paraan to prove that there is God. Pero you find it hard. May mga times na talagang naisip mo mahirap patunayan na mayroong Diyos. Talagang titirahin ka, maglalabanan kayo ng logic, kung ano ang sasabihin mo, meron siyang habla. Pero mga kapatid, hindi nyo ba napapansin, mas mahirap patunayan na walang Diyos. Ang ginagawa lang ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, binabalik lang nila, tinitira lang nila yung mga sinasabi mo. They never have proven that there is no God. Ang ginagawa lang nila, sinasabi, may mali sa Bible, may mali sa ganito, si Jesus Christ, hindi naman Diyos, mga ganyan, kung mabasin nyo. And they have no concrete way to prove that there is no God. Alam niyo kung bakit mas mahirap patunayan na walang Diyos? Kasi hindi naman totoo yun eh. Ang totoo, if we are convinced that there is God, hindi na matatakot. Baka mapatunayan niya na wala talaga Diyos. Ba't ka matatakot? If you know, if you believe that there is indeed a God, there's no reason for you to be ashamed. If you know, experience mo, nakikita mo, yung mga nilikha ng Panginoong Hesus are shouting the glory of our Lord. Huwag kang matakot kahit buong buhay nila, gugulin nila sa pag-aaral para mapatunayan na walang Diyos, hindi nila magagawa. We are convinced of this truth. Merong Diyos. Meron na bang napapatunay na walang Diyos? Wala. Hindi nila kaya dahil hindi yun totoo. So, kung isipin natin, if it is a battle of wits, the best they can do is draw. They can never win. Maging draw lang yun kapag hindi mo kayang patunayan na mayroong Diyos. So they can never win. The best they could do is draw. So, hindi ka talo mga kapatid. Hindi kayo matatalo. Never kayo matatalo in the battle of wits. Pag makikipag-debate ka kung mayroong Diyos o wala, hindi mananalo sa'yo. Kasi hindi nila kayo patunayan na walang Diyos. So, challenge lang dito, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, alamin mo yung mga experiences na nagpapatunay na mayroong Diyos. Yung pagmamahal, it is an evidence that there is God. Kung walang Diyos, matagal na tayo nagpatayan dito. Walang mga morality. Diyos mismo pumipigil sa mundo para maging sobrang sama. Parang mild lang yung kasamaan ngayon. Dahil kinokontrol yan ng Diyos. Meron pa rin mga tao na marunong magmahal because God is love. We are created in the image of God. If God is love, at nagagawa natin magmahal ng pamilya natin, ng mga kaibigan natin, it is an evidence na mayroong Diyos. Diba? Mas madaling patunayan. So huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya to prove, to testify na mayroong Diyos. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya na sabihin that God is real. Also, we are not inviting someone in a scam. Inisip ko pala, ba't parang nakakahiya mag-invite? Parang nakakahiya mag-invite ng mga kaibigan, mga trabaho, mga classmates sa church, sa Bible study, o kaya sa mga ministries na simbahan. Bakit nakakahiya?
Iniisip ba natin na parang itong networking, na parang iskamin natin ng tao? Nag-i-invite tayo ng tao, hindi para iskamin sila na dalhin kayo sa simbahan, kukunin namin yung mga pera nyo. Ganun ba ginagawa natin? Hindi naman. So there's no reason para mahiya tayo. Ano kailangan natin isipin? We are merely seeking the lost. Katulad ng ating Panginoon, nabuhay siya dito to seek and save the lost. Yung mga nawawala. So there's no reason para mahiya. There's no reason para matakot tayo mag-invite. Dalhin natin, pamilya natin, dalhin natin yung mga kaibigan natin. Kahit tambihan nila tayo, mapahiya ka. Pero at the end of the day, alam mo yung totoo. You are convinced sa katotohanan na mayroong Diyos na tama yung sinasabi ng Biblia. At yung mga nawawala, kapag na-invite mo yan, they will immediately understand. Kasi nawawala lang naman sila eh. Pinili sila ng Panginoon. Just like us, di ba? Lagi sinasabi, that mga conditional love ng Panginoon will be experienced na may kondisyon. Ito yung kondisyon na hindi tayo yung nag-comply. You will never be able to comply, to accomplish yung mga kondisyon para makapunta sa langit. Pero may kondisyon na, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son. Ito yung kondisyon, para sino mang naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak. Bagkus magbuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naman tayo yung gumawa ng pananampalataya. Sabi nga kanina, Jesus Christ is the perfecter of our faith. Siya ang lumikha at ang perfecter ng ating pananampalataya. Those conditions were met not by us, but God Himself. This is the gospel, mga kapatid. Hindi natin kailangan paghirapan ng kaligtasan. Yung mga kondisyones, Diyos ang naglata, Diyos ang pumili, Diyos ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Ito po ang gospel. Ito yung good news. Hindi natin kaya. We will never be able to choose God. We will never be able to glorify God, to please Him. Nagkasala tayo. Pero, dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay maawain, pinili na tayo. He predestined us na kapag nahanap niya tayo, we will definitely be saved. Question: pwede bang iligtas ng Panginoon lahat ng tao? Kaya niya ba? Of course. Kung mapapasin yung mga kausap kayo ng mga ibang pananampalataya, lagi na sinasabi, lagi nila tinitira na kung ang Diyos ay mapagmahal, nakita niya, alam niya yung mangyayari sa buhay ko. Alam niya, nagagawa ako ng masama, bakit hindi siya gumawa ng paraan? Kung hindi pa ako sinisilang sa mundo, alam na niya, napupunta ako ng impyerno, bakit pa niya ako sinila? Bakit pa niya ako nilikha? Bakit pa niya ako hinayaan na pumunta sa impyerno? Tanong, kaya bang gawin ng Panginoon na walang pumunta sa impyerno? Of course. He's God. Kaya niyo. Pero we know na mayroong pupunta sa impyerno, mayroong pupunta sa langit. Because, why? Dahil mas mabait. Yung mga pupunta sa langit, espesyal, mas pogi, mas maganda. Hindi. We are all the same. Lahat tayo, we will never be able to choose God, to please God. Pero, the fact na mayroong pupunta sa langit, mayroong pupunta sa impyerno, is God's way to show His mercy.
Papunta natin sa langit, hindi natin alam kung bakit tayo pinili. We will never know kung bakit tayo pinili. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil matalino ka. Dahil definitely, meron mas matalino sa iyo, mas mabait sa iyo. Lahat tayo pare-parehas kasi kung nakadepende sa atin, yung pagkakapili sa atin, unfair ang Diyos. Ang fair na pagkakalikha sa atin. Lahat tayo pare-parehas ang puso natin. Ang puso natin lahat malayo sa Diyos. You never choose God. Not unless Diyos ang gumawa ng paraan para tayo magligtas. To show His mercy, He will show His mercy to those who wants to show His mercy. God is glorified every time na mayroong pupunta sa langit. Eh bakit hindi pa lahat? Sana lahat na lang niligtas ng Panginoon. Mga kapatid, God is also glorified when someone is going to hell. Mahirap lang na rin, no? Pero yung justice ng Panginoon, napapatunayan, yung wrath ng Panginoon is always righteous, and we could glorify God in His wrath. So tatanungin natin, bakit meron mga puso sa impyerno? Bakit wala namang puso ang Diyos? Meron ka nagpunta sa langit eh. Sasabihin mo walang puso. Walang awa. Kung walang mapupunta sa langit, walang awa ang Diyos. Pero yung fact na pinili ka, inibig ka, He foreknew you, great enough of a reason to say that God is gracious. Mga pupunta sa impyerno, we all deserve to be in hell. God is glorified when He exercises His justice. Napapakita niya yung pagiging fair niya. God is glorified in His wrath. Kapag nakikita yung galit ng Panginoon, it's enough of a reason to glorify God. Yun ang hindi natin maunawaan kung paano. Siyempre, gusto kasi natin lahat maganda, lahat maayos. Pero yun yung totoo mga kapatid. God is also glorified in His justice, in His fairness, in His perfect judgment. Perfect judgment na tayong lahat yung mapupunta sa impyerno. Pero dahil maibigin din ng Panginoon, dinais niya na mayroong maka-experience na. That is the gospel. Yung mga tao na gustong pumunta sa langit should be humble enough to accept that they need God. Kapag sinabi mo to sa labas, malamang titirahan ka agad. Di ba? Pero ito yung totoo. God is glorified in everything He do. Kahit anong gawin niya, God will be glorified because God is God. Ang mabuti dito, hindi niya hinayaan na lahat tayo ay mapunta sa impyerno. This is the good news, mga kapatid. Through Jesus Christ, He is the only way, the only truth, and the only life. Kung lahat tayo ay maniniwala sa Panginoong Hesus, that He was able to satisfy the wrath of God, kita nyo ha? Kaya naman napako ang Panginoong Hesus dahil sa galit ng Panginoon. God is glorified nung satisfy yung galit niya. Yun ang ginawa ng Panginoon. Sabi sa inyo, God is glorified in His wrath, in His justice. Hindi dinaya ng Panginoon na, okay, sige na, kalimutan na natin yung pagkakauta mo. Binayaran niya ng Panginoong Hesus. Hindi yan parang kinalimutan na out of nowhere. Gumawa ang Diyos para satisfy yung galit niya. Kaya pinahiya ang ating Panginoong Hesus. Bakit nakakahiya yun? Alam niyo, every time magkakasala tayo, ito, ilagay natin mahigit sa mga puso at isip natin. Every time magkakasala tayo, mga Kristiyano, madaling magpatawad ng Panginoon, madaling linisin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit?
It was made to look like Jesus was the one who did your sin. Nagpalit kayo ng pwesto ng ating Panginoong Hesus. Isipin nyo, gano'n nakakahiya na ikaw yung nanood ng ball, ikaw yung nag-engage sa pornography. Pero tingin sa'yo ng Diyos, maniis ka. Dahil ang Panginoong Hesus, yung parang nanood ng ball, nag-engage sa pornography. Nakakahiya yan. Nung hineri ng Panginoong Hesus yung kasalanan natin, hindi natin na-imagine, pero it was made to look like Jesus was the one who did our sins. Yung kayabangan natin, yung pagiging tamad natin, na-imagine nyo ba yung itsura na parang si Jesus Christ yung tamad, si Jesus Christ yung mayabang? Nakakahiya yan. Pero ganoon yung nangyari. He who knew no sin, siya yung naging makasalanan para tayo ay maligtas. That is the gospel. Para si Jesus Christ yung gumawa ng mga kasalanan natin. Mga kaya, labanan natin yung magiging kasalanan kasi every time nagagawa tayo ng kasalanan, sasabihin natin, Lord, patawad. Pinapatawad, pero hindi natin nakikita yung proseso ng nangyari, kung bakit nagagawa natin lumapit sa Panginoon. Jesus Christ was shamed. Nakakahiyang nangyari sa buhay niya, yung mabahiran siya ng kasalanan. Yung dalhin niya, yung kasalanan natin lahat. Para masatisfy ng Diyos. And to end, mga kapatid, this is very logical. Ewan ko kailangan pa sabihin, pero mga kapatid, mas nakakahiya pag hindi tayo nagsasalita. Nahihiya tayo na mag-share, mag-invite. Pero hindi naman naisip, parang mas nakakahiya na ikaw, Christian, alam mo yung totoo, alam mo yung maganda, alam mo yung mas makakabuti para sa tao. Ikaw pa yung hindi nagsasalita. That's more valid reason to feel ashamed. Okay na mag-stutter tayo habang nasi-share tayo. Okay na medyo mapahiya tayo, medyo tirahin tayo ng mga kaibigan natin dahil nagsasalita tayo ng katotohanan. Mas nakakahiya po kapatid kapag tinatakip natin yung mga bibig natin. Mas nakakahiya yan. You know the truth. You were blessed with the truth. You experienced the truth. You have experienced the grace of God, and you chose to remain silent. You're suppressing, you're consciously suppressing the truth of God. Mas nakakaya yun. Meron kami gustong magpasalamat sa Panginoon, nakita mo yung kabutihan niya. Pero nahihiya kang share, baka sabihin ng mga kaibigan, ano naman ito? Masyado ka ng mga banal, masyado ka ng mga Diyos, ikaw na lang pupunta sa langit. Nakakahiya yun, pero mas nakakahiya kapag hindi natin nasasabi na dapat natin sa'yo. Mautal-utal na tayo, pangunahan na tayo ng nginig. Every time mag-testify tayo, okay lang yan. Magkamali man tayo mga sasabihin. Magkamali-mali ka, magmukha kang kengkoy sa pag-i-invite. Okay lang yan. Don't be ashamed. You're doing it for God. Just don't suppress the truth. Huwag natin suppress totohanan. It never changed. Simula pa, marami nang napapahiya by sharing the gospel. Yung mga nangyari kay Apostol Pablo, puro kahihiyan. Nangyari sa Panginoong Hesus, puro kahihiyan. Kaya Apostol Pablo, ano ang
na-experience ng Apostol Pablo. Every time na mag-share siya ng gospel, sa mga Hudyo, katitisuran yung mga pinagsasabi niya. Sa mga Hentil, kalokohan yung pinagsasabi niya. Nakakaya yun, di ba? Every time na mag-share siya, sasabihin ng mga Hudyo, kalokohan yan. Mali yan. Hindi yan totoo. Hindi yan tama. Yung mga Hentil naman, nakashare niya, mga hindi Hudyo, sinasabi, bakit na ba? Kalokohan din niya sinasabi mo. Nakakahiya yan every time na yun yung reaction sa'yo. Yun yung reaction na nare-receive mo every time you share the truth. But Apostle Paul was able to endure because he was convinced of this truth. Kaya nga sinasabi niya, I am a debtor to the Jews. Malaki ang utak ko sa mga tao ko. That's why I will share the gospel to them. That's why kahit pagtawanan nila ako, kahit magmukhang katawa-tawa, pagtawanan nila ako, I will share the gospel. I will never be ashamed of the gospel because he is convinced that the gospel of Christ is the power of God that brings salvation to everyone who believes. It will never change, mga kapatid. Through the gospel, through Jesus Christ alone. This is the power of God that will bring salvation sa lahat ng maniniwala. To the Jews first, and to us, Gentiles. There's no reason to be ashamed. We will be shamed for the wrong reasons. Huwag naman sana mapahiya tayo dahil totoo yung sinasabi nila. We will definitely be shamed for the wrong reasons. At hindi naman mapapagod yung katotohanan that this is the power of God that will bring salvation for the lost. Pahiya na tayo. Kaya na naman yung magagawa ng panghihiyan na sa atin. Will it change the truth? No. Will it change the fact na sabihin natin, natalo tayo sa debate, natalo tayo sa conversation? Will it change the truth? No. The gospel will remain the gospel, for it is the power of God brings salvation sa lahat ng maniniwala. So don't let your shortcomings or mga frustrations silence you. Kapag ang nakinig ay pinili ng Panginoon, you will definitely receive Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation. This is the night time para patuloy tayo mag-share. Mas paspasan natin yung salita ng kabutihan ng Panginoon. Malapit na siyang bumalik. If we want to say that we are faithful servants of our Lord, we should faithfully do and obey kung ano gusto mo gawin. Nawa makita ng Panginoon na tapat ang bawat isa na binabahagi yung kabutihan niya sa ibang tao. Kayo po ay mananangin. Lord God, kami pinagpupuri ng papasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga ikaw ang Diyos tapat. Kahit kami pinagpupulang, gawin natin tapat ng Panginoon. Ilagay mo sa mga puso namin ang ligaya ng katotohanan na ang Panginoong Isus ay nagtagumpay. Palakihin mo ang pananampalataya namin. Ikaw yung patuloy na magbigay sa amin ng ligaya, strong enough that we will share those truth na pakinggan namin sa mga tao na kapaligid sa amin. Alam namin, ipapahiya kami na sa libutan, pero that is not enough to destroy us. We will be ashamed, but we will never be ashamed of the gospel. We will never be ashamed of you, God. Hindi ka namin kakapwa.
We may be persecuted, but we know na ikaw ang magbibigay sa amin ng pananampalataya to endure. Papahiya kami, but we know kasama ka namin. You will never leave us and forsake us. Kaya, Panginoon, na panalangin namin, nanawa, ikaw yung patuloy na manguna sa sambahan ito. Ikaw yung patuloy na magpaalala ng kabutihan mo sa bawat isa. Na nang sa gayon, magawa namin mag-testify ng kabutihan na pinapamalas mo sa araw. Bigyan mo kami ng kakayahan ng mga mata para makita yung ganda ng pagkakalikha, yung ganda ng mga plano mo sa mga buhay namin. Ang gusto namin, Panginoon, ay makita mo kaming tapat at sumusunod sa iyo. I-bless mo ang bawat isa dito ngayon at yung din sa mga kapatid namin na nanonood sa FB Live. Tulad ni Moses na natatakot mag-share, natatakot magsalita. Alam namin na hindi mo kami papabayaan. Dadala ka ng mga tao na pwede namin makasama. Ikaw yung magbibigay ng lakas ng loob para magawa na